Grabe, hindi ito laban ng TNT at Ginebra. Ito ay isang brutal na digmaan ng dalawang dambuhalang import. Ayon sa opisyal ng box score ng PBA Media Bureau, nasaksihan natin kagabi ang pinakamalupit at pinakamasaysayang tapatan ng mga reinforcement sa kasaysayan ng PBA Finals. 52 points isinilansan ni Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra, isang laro na pangkampyonato talaga. Pero hindi nagpapatalo si Chris McCaulou ng TNT. Sumagot siya ng career high na 53 points at 22 rebounds para wasakin ang korona ng Ginebra. Isang puntos lang ang naghiwalay sa dalawang halimaw, pero isang puntos na yan ang nagligtas sa TNT at naghatid sa atin sa isang do or die game sa Game 7. Paano rumibelde mag-isa si McCaulou laban sa buong Barangay Ginebra? Ito ang buong detalye. Bago mag-umpisa ang Game 6, tila nakasulat na sa tadhana ng Ginebra na mag-uwi ng kampyonato. Lamang ang Gin King sa serye 3-2, isang panalo na lang, sasabog na ang confetti para sa kanila. Libo-libong fans na nakapula ang dumagsa sa Big Dome para saksihan ang pagtapos ng serye. Sabi nga ni Coach Cho Trias sa kanyang post-game press conference, tila napapagod na si McCaulou na makikitang kinakain lang ni Justin Brownlee ang kanyang depensa ng mga nakaraang laro. Kaya sa kagabi na ito, pumasok si C-Mac na may dalang ibang klaseng bangis. Mula first quarter hanggang ikatlong quarter, parang dalawang heavyweight na boksingero nagpapatamaan sa mukha ng dalawang import. Si Justin Brownlee, tila isang makina, gumawa siya ng 34 points sa third quarter pa lang. Halos lahat ng bitaw pasok sa bawat tres ni Brownlee, yumayanig ang Coliseo. Pero sa tuwing lalamang ang Ginebra, re-responde agad itong si McCaulou. Ayon sa unat ng ESPN Philippines, hindi lang basta umiscore si C-Mac, binuhat niya pati ang depensa at rebounding ng TNT sa kanyang 22 points na dambuhalang rebounds. Ito ang naging sagot ng TNT para panatilihing dikit ang laban. Pumasok ang fourth quarter at doon na nagkaalaman. Dito na inilabas ni McCaulou ang kanyang pamatay na saksak. Bumitaw siya ng dalawang sunod na tres at isang momentum shifting 4-point play na nagpatahimik sa pro Ginebra crowd. Ngunit dito rin lumabas ang pinakamasakit na katotohanan para sa Barangay Ginebra. Habang si McCaulou ay nakakuha ng tulong kay Jordan Heading na umiscore ng 19 na puntos, si Brownlee naman ay tila lumalaban ng mag-isa. Ayon sa opisyal na statistika ng laro, walang ibang lokal na manlalaro ng Ginebra ang nakatapak sa double figures. Troy Rosario ay may 9 na puntos, habang sina RJ Abarientos at Scottie Thompson ay nalimitahan sa pinagsamang 9 na puntos lang. Doon tuluyang naubusan ng bala ang never say die na spirit ng Barangay Ginebra. Hindi lang itong labanan sa loob ng court, ito ay isang tactical chess match sa pagitan ni Cho Trias at Coach Tim Cone. Sa huling 5 minuto ng fourth quarter, nagbago ang ihip ng hangin. Naglatag si Coach Cho Trias ng isang nakakahilo na zone defense na nagpahirap sa ball movement ng Ginebra. Pinilit ng TNT na bitawan ng ibang locals ang bola na naging dahilan ng sunod-sunod na turnover sa Gin Kings. Sinubukan ni Coach Tim Cone na gumawa ng adjustment sa pamamagitan ng pagtatakbo ng mga isolation plays para kay Brownlee. Ngunit dahil sa pagod ng pagbubuhat ng buong laro, tuluyan nang naubusan ng lakas ang kanilang general sa endgame. Sa huling mga segundo, tuluyan nang sinelyuhan ng TNT ang laro. Isang malupit na 98 points laban sa 90 points at sumupil sa pangarap ng Barangay Ginebra. Winasak ng tropang Gigan ang serye para itabla sa 3-3 standing. Pinatunayan ni McCaulou na kapag buhay ang kanyang kupunan, kaya niyang higitan ang kahit na sinong import sa liga. Nagawa nila ang imposible. Ang dahilan ng serye, ito ang isang do or die na laban. Tabla na ngayon ang serye, 3 versus 3. Wala nang bukas ang TNT o Ginebra. Sino ang kampiyon mo sa Game 7? I-comment mo na yan ngayon, at kung solid PBA fan ka, i-like mo ang video na to at i-follow at subscribe para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-Fast Break.